Ang tunog. Iyon ang unang napansin ni Jessa. Isang mahinang sipol na tila nanggagaling sa isang sirang laruan. Ngunit hindi ito laruan. Ang tunog na iyon ay nagmumula sa dibdib ng kanyang siyam na taong gulang na anak, si Angelo. Nakatayo si Jessa sa likod ng maliit na counter ng kanyang karinderya, ang kusina ni Jessa, habang nagpupunas ng mga baso. Kani-kanina lang, ang hangin ay puno ng halakhak ni Angelo. Puno ng amoy ng bagong saing na kanin at ng paborito nilang adobong manok. Puno ng buhay. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang sipol na iyon. Unti-unting lumalakas. Unti-unting nagiging isang pilit na paghabol sa hininga. Binitawan niya ang baso at mabilis na lumapit sa mesa kung saan nakaupo ang kanyang anak. Angelo. Anak, anong nangyayari? Ang masayang mukha ni Angelo ay napalitan ng pagkatakot. Ang kanyang mga mata, na kadalasang nagniningning sa tuwa, ay ngayon ay nanlalaki sa pag-aalala. Itinuro niya ang kanyang dibdib, ang mga daliri nanginginig. Ma! Ma! Ang hangin ni. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong katawan ni Jessa. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hika! Ngunit hindi pa kailanman naging ganito kalala. Ang bawat paghinga ni Angelo ay isang pakikipaglaban. Ang balat sa paligid ng kanyang mga labi ay unti-unti nang nag-iibang kulay. Okay, anak, okay. Huminga ka lang ng malalim para kay mama, sabi ni Jessa, pilit na pinapakalma ang sariling boses, kahit na ang puso niya ay tila hinahampas ng martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang inhaler mula sa bulsa ng short ni Angelo at inalog ito. Heto, anak, gamitin mo to. Ngunit sa bawat pagsubok ni Angelo na huminga, mas lalong sumisikip ang kanyang lalamunan. Ang sipol ay naging isang garalgal na tunog. Umiling siya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ayaw. Mama ni. Kani-kanina lang, ang mundo nila ay perpekto. Nag-aasaran pa sila kung sino ang mas maraming makakaing adobo. Hinahamon pa siya ni Angelo na subukan ang bago nitong natutunang magic trick gamit ang mga kutsara. Ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. At ngayon, sa isang iglap ang mundong iyon ay gumuho. Okay, anak, dadalhin kita sa ospital, desidido niyang sabi. Walang pag-aalinlangan. Binuhat niya ang kanyang anak na tila mas magaan kaysa dati. Ang init ng katawan ni Angelo ay dumadampi sa kanyang balat, isang init na may kasamang panlalamig ng takot. Paglabas niya ng karinderya, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisabay ang langit sa gulo sa kanyang dibdib. Hindi niya ito inalintana. Niyakap niya ng mahigpit si Angelo, pilit na pinoprotektahan mula sa lamig at tumakbo siya. Tulong! Tricycle, sigaw niya sa kawalan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay parang maliliit na karayom. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang mga binti. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang hininga ng kanyang anak. Isang tricycle ang huminto. Saan po, ma'am? Tanong ng driver. Sa ospital, kuya. Pakibilisan. Emergency, halos magkandara pa niyang sabi habang isinasakay si Angelo. Sa loob ng maingay na sasakyan, habang mabilis na tinatahak ang basang kalsada, niyakap ni Jessa ang kanyang anak. Ibinulong niya ang lahat ng dasal na alam niya. Diyos ko, wag po. Wag po ang anak ko. Iligtas niyo po siya. Kahit anong kapalit, iligtas niyo lang po siya. Sa bawat liko at lubak, mas lalo niyang nararamdaman ang hirap sa paghinga ni Angelo. Ang maliliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit, tila doon na lamang kumukuha ng lakas na unti-unti nang nawawala. Malapit na tayo, anak. Konting tiis na lang, bulong niya, kahit hindi niya sigurado kung naririnig pa siya ni Angelo. Ang sarili niyang hininga ay kinakapos na rin, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na kumakain sa kanyang sistema. Sa wakas, huminto ang tricycle. Ang liwanag mula sa isang malaking gusali ay sumilaw sa kanyang mga mata. Sa itaas ng entrance, nakaukit sa kumikinang na metal ang mga salitang kinikilabutan niya, mga salitang pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng 10 taon, San Isidro Medical Center. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang gulugod. Kahit saan, wag lang dito. Iyon ang sigaw ng kanyang isip. Sa lahat ng lugar sa San Isidro, bakit dito pa? Ngunit wala siyang pagpipilian.
Ito ang nag-iisang ospital sa buong bayan na may kumpletong kagamitan. Ito ang nag-iisang lugar na makapagliligtas sa kanyang anak. Isang pangalan ang nagmamay-ari sa lugar na ito. Isang pamilya. At ang alaala ng pamilyang iyon ay isang sugat na hindi pa kailanman naghilom sa kanyang puso. Itinulak niya ang lahat ng alaala. Walang panahon para sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay si Angelo. Dala-dala pa rin ang anak, mabilis siyang pumasok sa sliding glass doors ng emergency room. Ang amoy ng antiseptic, ang abalang paggalaw ng mga nakaputing uniforme, ang mahihinang ungol mula sa ibang mga pasyente, lahat ay tila isang masamang panaginip. Tulong! Ang anak ko! Hindi makahinga, sigaw niya. Agad siyang nilapitan ng dalawang nurse. Walang tanong-tanong, kinuha nila si Angelo mula sa kanyang mga bisig at mabilis na inihiga sa isang emergency bed. Ang pagbitaw sa kanyang anak, kahit sa mga profesional, ay parang pagbitaw sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ma'am, ano po ang nangyari? Tanong ng isang nurse habang kinakabitan ng kung ano-ano si Angelo. Inatake po ng hika pero mas malala po ngayon, nanginginig niyang sagot. Okay, ma'am, kalma lang po kayo. Kami na po ang bahala, sabi ng isa pa, habang isinusugod ang higaan papasok sa isang kwartong may salamin. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng lahat, basang-basa sa ulan, humihingal at mag-isa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang kanyang damit na basa at may bahid ng putik. Tumingin siya sa salamin ng pinto, kung saan dinala ang kanyang anak, ngunit mga anino na lang ng mga taong kumikilos ang kanyang nakikita. Napaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa waiting area. Doon, bumuhos ang lahat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pakiramdam ng kawalan. Niyakap niya ang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng sapatos na dumadaan ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingala siya sa kisame, nagdarasal ng paulit-ulit. Diyos ko, iligtas niyo po siya. Parang awan niyo na. Huwag niyo siyang pababayaan. Ilang minuto ang lumipas na para sa kanya ay habang buhay. Isang nurse ang lumabas mula sa kwarto at lumapit sa kanya. Agad siyang napatayo. Ma'am D. Kumusta na po ang anak ko? Putol niya sa sasabihin ng nurse, ang boses ay basag. Okay na po ba siya? Ngumiti ng bahagya ang nurse, isang ngiting nagbigay sa kanya ng kapiraso ng pag-asa. Kalma lang po, ma'am. Na-stabilize na po namin siya. Binigyan na namin siya ng nebulizer at oxygen. He's responding well. Kailangan lang po siyang ma-admit para maobserbahan. Nakahinga ng maluwag si Jessa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Salamat po, Diyos ko di. Huwag po kayong mag-alala, dagdag pa ng nurse, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Natawagan na po namin ang aming head pediatrician para tingnan siya. Tumango si Jessa, nagpupunas ng luha. Salamat po talaga. Akmang tatalikod na ang nurse nang humabol ito ng isa pang sinabi, isang pangungusap na para bang ordinaryo lamang. Ngunit para kay Jessa, ito ang magpapaguho sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi. Ma'am, papunta na po si E.C. De Villa. Siya ang pinakamagaling naming pedya dito. Ang pangalang iyon. De Villa. Nanlamig ang buong katawan ni Jessa. Ang pag-asang kanina isumibol ay biglang nalanta at namatay. Ang hangin ay tila muling ninakaw mula sa kanya. Napahawak siya sa upuan upang hindi matumba. Sa dinami-dami ng doktor sa buong mundo, bakit siya pa? Ang lalaking 10 taon niyang tinakbuhan. Ang lalaking pinagmulan ng kanyang pinakamatamis na alaala at pinakamasakit na bangungot. Ang ama ng kanyang anak. Ang opisina ni E. Ramon de Villa ay isang testamento ng kanyang tagumpay. Malinis, moderno at tahimik. Ang mga pader ay kulay abo, pinalamu siya ng kanyang mga diploma at sertipiko na naka-frame sa mamahaling kahoy. Mula sa kanyang bintana sa ikatlong palapag, tanaw niya ang kabuuan ng San Isidro. Ang bayang iniwan niya 10 taon na ang nakalipas at ngayon ay pinipilit niyang muling ituring na tahanan. Katatapos lang niyang basahin ang pinakabagong medical journal nang tumunog ang kanyang cellphone.
Ang pangalan sa screen ay nagpangiti sa kanya ng bahagya, isang ngiting sanay at inaasahan. Katrina Alcaraz. Hello, love, sagot niya, ang boses ay kalmado at propesyonal, kahit sa labas ng ospital. Mon, natanggap mo ba ang mga sample na pinadala ko para sa invitation? Tanong ng boses sa kabilang linya, masigla at perpekto, tulad ng may-ari nito. Si Katrina Alcaraz, ang kanyang fiance. Maganda, matalino, at mula sa isang pamilyang kasing tanyag ng mga De Villa. Siya ang babaeng pinili ng kanyang ina. Siya ang babaeng pinili rin niya. Yes, love. Kakatingin ko lang kanina. I like the one with the gold leaf, sagot niya, habang ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ulap na nagbabadyang magdilim. Sabi ko na nga ba? Pareho tayo ng gusto. Okay, I'll tell the coordinator. Oh, by the way, Mama is asking kung tuloy tayo sa dinner sa Sabado. She wants to discuss the final guest list. Of course. I'll be there, sagot ni Ramon. Ang lahat ay nakaplano. Ang kasal, ang hapunan, ang buhay niya. Perpekto. Maayos. Walang gulo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaayusang ito, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng matinding kakulangan, isang espasyo sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng tagumpay o ng nakatakdang kasal. Isang multo ng nakaraan na pilit niyang tinatakpan. Great. I have to go, may patient pa ako. I love you, Mon. I love you too, Kat, sabi niya bago ibaba ang tawag. Isinandal niya ang likod sa kanyang leather na upuan at pumikit. 10 taon. 10 taon na siyang nagsikap na maging ang Ramon de Villa na hinulma ng kanyang ina. Ang matagumpay na doktor. Ang responsableng tagapagmana. 10 taon na niyang pilit na kinalimutan ang isang mukha, isang pangalan, isang sakit na halos sumira sa kanya. Jessa. Ang pangalan ay isang laso na kumalat sa kanyang isipan. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan, sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ang pagkakanulo. Ang kasinungalingan. Ang pag-alis nito kapalit ng pera. Biglang tumunog ang kanyang pager. Isang matinis at mapilit na tunog na pumutol sa kanyang pag-iisip. Tiningnan niya ito. Chay. Code Belgi. Pediatric. Severe asthma attack. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng personal na emosyon. Siya na ngayon si E.C. de Villa. Mabilis siyang tumayo, isinuot ang kanyang puting coat, at naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak habang tinatahak niya ang pasilyo patungong elevator. Sa isip niya, tinatakbo na niya ang protocol. Anaphylaxis, foreign body obstruction, history ng pasyente. Pagbukas ng pinto ng elevator sa ground floor, sinalubong siya ng pamilyar na gulo ng emergency room. Pero ang atensyon niya ay nasa isang partikular na cubicle kung saan nagkukumpulan ang mga nurse. Dosi, dito po, tawag ng isang pamilyar na boses. Mabilis siyang lumapit. What do we have? Tanong niya, ang mga mata ay nakatuon sa maliit na anyo na nakahiga sa kama, na nakasuot ng oxygen mask. 9-year-old male, severe bronchospasm. Vital signs are stabilizing after the initial neb treatment, ulat ng nurse. Tumango si Ramon. Kinuha niya ang stethoscope na nakasabit sa kanyang lead. Ako na dito. Lalapit na sana siya sa bata nang may marinig siyang isang mahinang hikbi. Isang tunog na pamilyar. Isang tunog na nanggagaling sa isang babaeng nakatayo sa gilid, basang-basa ang damit, nanginginig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At doon, tumigil ang mundo ni Ramon. Ang maingay na ay biglang naging tahimik. Ang mga abalang galaw sa paligid niya ay tila bumagal. Ang tibok ng sarili niyang puso ang tanging naririnig niya, isang malakas at mabilis na pagkabog sa kanyang dibdib. Ang babaeng iyon. Ang buhok niyang basa at magulo. Ang mga mata niyang namumugto sa pag-iyak. Ang mukha niyang 10 taon niyang sinubukang kalimutan pero hindi kailanman nagtagumpay. Jessa. 1,000 emosyon ang sabay-sabay na sumabog sa loob niya. Gulat. Galit. Pananabik. Hate. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng isang dekada ay gumuho sa isang iglap. Anong ginagawa niya dito?
Ngunit walang panahon para sa mga tanong. May isang batang nahihirapan at siya ang doktor. Isang malamig na maskara ang biglang bumalot sa kanyang mukha. Pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit siya sa kama, sinadyang hindi tumingin kay Jessa. Ang lahat ng kanyang atensyon ay ibinaling niya sa bata. Anong pangalan niya? Tanong niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Narinig niya ang pag-aatubili ni Jessa. Angelo po, sagot nito, ang boses ay nanginginig. Kinuha ni Ramon ang maliit na kamay ni Angelo at chinek ang pulso nito. Sinimulan niyang ilagay ang stethoscope sa dibdib ng bata, nakikinig ng mabuti. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, propesyonal. Ngunit sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang bawat hininga niya ay isang pakikibaka upang pigilan ang sarili na sumigaw, na tanungin siya kung bakit. Bakit ngayon pa? May history ba siya ng asthma? Tanong niya ulit, ang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Angelo. Oo po, pero ngayon lang po naging ganito kalala, sagot ni Jessa. Allergies? Wala po. Matapos ang ilang sandali, inalis niya ang stethoscope. Tumingin siya sa nurse. Continue the nebulization every 20 minutes. Prepare a steroid shot. I-admit natin siya sa pediatric wing for observation. Yes, Dulcie, sagot ng nurse at nagsimula ng kumilos. Nang maiwan silang tatlo sa cubicle, hindi na naiwasan ni Ramon ang pagtama ng kanilang mga mata. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Jessa, takot para sa bata, at takot para sa kanya. Tatalikod na sana siya para umalis, para takasan ang sandaling iyon nang mapadako ang kanyang tingin sa mukha ng bata. Ngayong mas kalmado na ito, mas malinaw na niyang nakikita ang mga features nito. Ang hugis ng ilong. Ang kurba ng mga labi. At pagkatapos nakita niya ito. Isang maliit at pamilyar na nuna sa ilalim ng kanang mata ng bata. Napahinto sa paghinga si Ramon. Isang nunal na tuwing titingin siya sa salamin ay nakikita niya sa sarili niyang mukha. Ang katahimikan sa loob ng pribadong kwarto ng ospital ay halos nakakabingi, mas malakas pa kaysa sa mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa mga vital signs ni Angelo. Nakaupo si Jessa sa tabi ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ng kanyang natutulog na anak. Bawat normal na paghinga ni Angelo ay musika sa kanyang pandinig, isang katiyakan na ligtas na ito. Nakahinga na siya ng maluwag. Ang takot na halos dumurog sa kanyang puso kanina ay napalitan na ng pagod at isang maliit na sinag ng kapayapaan. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Angelo, ang mahahabang pilik mata nito, ang nunal sa ilalim ng kanang mata. Ang kanyang anghel. Ang kanyang lahat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marupok, tulad ng isang salamin na naghihintay lang mabasag. At alam niyang malapit na itong mabasag. Dahil sa labas ng kwartong ito, sa mga pasilyo ng ospital na ito, naglalakad ang multo ng kanyang nakaraan. Si Ramon. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kanina sa isang pinaghalong gulat at galit na pinipigilan. At ang paraan ng pagtingin nito kay Angelo, isang matalim na titig na puno ng pag-aalinlangan, lalo na nang mapako ang mga mata nito sa nunal ng bata. Alam ni Jessa. Nakita niya ang pagkislot sa mga mata ni Ramon, ang pag-igting ng kanyang panga. Kailangan naming umalis dito, sabi niya sa sarili. Bukas na bukas, kapag pwede na, aalis kami. Pumikit siya, pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Ngunit ang mga ito'y tila mga baging na gumagapang pabalik, gaano man niya kabilis putulin. Ang mga pangako sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga ngiti. Ang mga pangarap. At ang sakit ng pagtatapos ng lahat ng iyon. Ang marahang pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatayo siya, handang harapin ang nurse para itanong kung kailan sila maaaring umuwi. Ngunit hindi nurse ang pumasok. Si Ramon. Nakatayo ito sa may pintuan, hindi na suot ang puting coat, kundi isang simpleng itim na polo shirt na lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. 10 taon ang lumipas, ngunit tila mas tumikas pa ito. Ang dating lambot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang tigas na dulot ng panahon at marahil ng sakit. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, ang tunog ng pag-click nito ay tila isang sentensya. Kumusta na siya? Tanong ni Ramon, ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may diin sa bawat salita. Maayos na siya. Salamat sa tulong mo, sagot ni Jessa, ang mga salita ay tila mga bato sa kanyang lalamunan.
Pinilit niyang maging formal, maging malayo. Naglakad si Ramon palapit sa kama, ang mga mata ay hindi inaalis kay Angelo. Tinitigan nito ang bata ng matagal na para bang sinasaulo ang bawat detalye ng mukha nito. Naramdaman ni Jessa ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang halo ng takot at hiya. He looks D. Simula ni Ramon bago huminto. Ilang taon na siya? Siyam, mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis. Humarap si Ramon sa kanya, at sa pagkakataong ito, wala nang maskara sa mukha nito. Ang nakita ni Jessa ay ang lalaking minahal niya noon, ngunit ang mga mata nito ngayon ay puno ng akusasyon. 9 na taon, Jessa. Nagkataon lang ba? Napalunok si Jessa. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ramon, pakiusap eh. Pakiusap, ano, sabi nito, ang boses ay bahagyang tumaas. 10 taon, Jessa. 10 taon akong naniwala sa mga kasinungalingan. 10 taon kong kinamuhian ka dahil akala ko ipinagpalit mo ako sa pera. Tapos ngayon, bigla kang magpapakita dito na may kasamang 9 na taong gulang na bata na nakamukhang kamukha ko. Hindi mo siya kamukha, tanggi ni Jessa, isang depensang kasing rupok ng tuyong dahon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon. Huwag mo akong gawing tanga, Jessa. Hindi noon at lalo na hindi ngayon. Nakikita ko ang nunal niya. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Lumapit ito sa kanya, bawat hakbang ay tila isang paghatol. Sagutin mo ako, Jessa. At gusto ko ng katotohanan sa pagkakataong ito. Sino ang ama ng bata? Ang tanong ay tumusok sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Ang tanong na kinatakutan niyang marinig sa loob ng 9 na taon. Tumingin siya kay Angelo na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa kanyang tabi. Para sa kanya. Gagawin niya ang lahat para sa kanya. Kahit pa ang magsinungaling sa harap ng lalaking nag-iisang may karapatang malaman ang totoo. Hindi ikaw, mariin niyang sabi, tinitingnan si Ramon ng diretsyo sa mga mata, umaasang makumbinsi nito kahit ang sarili niya. Matagal na tayong tapos, Ramon. May sarili na akong buhay. Tinitigan siya ni Ramon, sinusuri ang bawat galaw niya. Kung hindi ako, sino? Wala kang pakialam sa buhay namin, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Umalis ka na. Pakiusap, iwan mo na kami sa tahimik. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga at ang mahinang tunog mula sa makina. Inaasahan ni Jessa na magagalit si Ramon na sisigaw ito. Ngunit hindi. Sa halip, isang nakapanghihinang kalmaduhan ang bumalot sa mukha nito. Tumango ito ng dahan-dahan. CJ, kung iyan ang gusto mo. Tumalikod ito at naglakad papunta sa pinto. Nakahinga na sana ng maluwag si Jessa, ngunit bago nito buksan ang pinto, lumingon itong muli. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Pero tandaan mo ito, Jessa. Aalamin ko ang totoo. Kahit anong mangyari, aalamin ko. At pagkasabi noon, lumabas ito ng kwarto, iniwan si Jessa na nanginginig at yakap-yakap ang sarili, habang ang mga luhang hindi niya namalayan ay isa-isang pumatak sa sahig ng ospital. Kinabukasan, pinayagan na ring umuwi si Angelo. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, hawak ang kamay ng kanyang anak, naramdaman ni Jessa ang pag-asa. Makakaalis na sila. Matatakasan na nila ang lahat. Ngunit habang papalapit sila sa kalsada, isang eleganteng itim na kotse ang huminto sa harap nila. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa likurang upuan. Bumungad sa kanya ang isang mukha na mas kinatatakutan pa niya kaysa sa multo. Ang perpektong ayos na buhok, ang mamahaling alahas, at ang mga matang kasing lamig ng yelo. Si Doña Elvira de Villa. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matandang babae. Mukhang bumalik ka na, Jessica. At may dala ka pang sorpresa. Ang mga salita ni Jessa ay umalingaw-ngao sa isip ni Ramon na parang sirang plaka, wala kang pakialam sa buhay namin. Kinabukasan, sa malawak na dining hall ng Mansyon de Villa, ang mga salitang iyon ay mas malinaw pa kaysa sa tunog ng kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Nakaupo si Ramon sa harap ng kanyang ina, si Doña Elvira, ngunit ang isip niya ay nasa ospital pa rin, nasa harap ng isang babaeng may mga matang puno ng takot at isang batang may nunal na sumisigaw ng katotohanang pilit nitong itinatago.
Hindi maganda ang gising mo, anak, puna ni Doña Elvira, habang marahang inilalapag ang kanyang tasa ng kape. Ang kanyang boses, tulad ng dati, ay kalmado at puno ng otoridad. May gumugulo ba sa isip mo? Hindi agad sumagot si Ramon. Tinuhog niya ang isang piraso ng longganisa, ngunit wala siyang ganang kumain. Nakita ko siya, Mati. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Ang biglang pag-igting ng mga balikat ng kanyang ina ay sapat ng kumpirmasyon. Sino? Ang babaeng iyon? Nasa ospital siya kagabi, pagpapatuloy ni Ramon, pinagmamasdan ang reaksyon ng ina. Isinugod niya ang anak niya. Inatake ng hika. Anak, ulit ni Doña Elvira, at isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. At bumalik pa talaga siya dito sa San Isidro para maghanap ng ano? Simpatya. Pera. Isang inis ang biglang kumulo sa dibdib ni Ramon. Hindi ganoon ang itsura niya, mamukha siyang desperado. Takot na takot para sa anak niya. Siyempre. Ganyan ang laro ng mga tulad niya, Ramon, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay nagkaroon na ng talim. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na. Huwag mong sabihing naniniwala ka na naman sa pag-arte niya. Ang babaeng iyon ay tumanggap ng pera para iwan ka. Tinapos niya ang usapan 10 taon na ang nakalipas. Ano man ang dahilan ng pagbabalik niya, siguradong may kinalaman na naman sa pera. Paulit-ulit. Ito ang kwentong ikinulong sa isip niya sa loob ng 1 dekada. Ang kwentong tinanggap niya dahil iyon ang mas madaling paniwalaan kaysa sa katotohanang basta na lang siya iniwan. Ngunit ngayon, habang pinapakinggan niya ang kanyang ina, may isang bagay na hindi tama. Masyadong mabilis ang kanyang paghusga. Masyadong handa ang kanyang mga salita. Nabanggit mo ba kay Katrina, pag-iiba ng usapan ng kanyang ina? Hindi. Bakit ko naman babanggitin? Mabuti na yan, sabi ni Doña Elvira. Isa siyang masamang alaala, Ramon. Isang pagkakamali ng kabataan. Itapon mo na siya sa limot kung saan siya nararapat. Hindi na sumagot si Ramon. Tinapos na lamang niya ang kanyang pagkain sa gitna ng isang mabigat na katahimikan, habang ang binhi ng pagdududa ay nagsisimula ng umusbong sa kanyang isipan. Tanghali, sinubukan niyang ibalik ang sarili sa normal. Isang lunch date kasama si Katrina sa isang bagong fine dining restaurant. Ang usapan ay tungkol sa mga bulaklak para sa kasal, sa honeymoon sa Europa, sa perpektong buhay na naghihintay sa kanila. Narinig ko may emergency daw sa ospital kagabi, sabi ni Katrina habang hinihiwa ang kanyang steak. Busy ka daw. Isang bata. Severe asthma attack, sagot ni Ramon, pilit na pinapanatiling simple ang usapan. Kawawa naman. Anong pangalan ng bata? Tanong ni Katrina, ang mga mata ay puno ng pagkamausisa. Nag-atubili si Ramon ng 1 segundo. Angelo. Napansin ni Katrina ang kanyang pag-aatubili. Angelo. Magandang pangalan, sabi nito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May problema ba, Mon? Tila malalim ang iniisip mo mula pa kanina. Wala. Pagod lang siguro pagsisinungaling niya. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya, na may sumusuri sa bawat kilos niya, ay mas lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Ang perpektong buhay na ito ay biglang naging isang haula. Gabi. Mag-isa na si Ramon sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa mga tanong na buong araw niyang sinusupil. Ang mga salita ni Jessa. Ang mga babala ng kanyang ina. Ang mapanuring titig ni Katrina. Hindi na niya matiis. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Naglakad siya papunta sa record section, isang lugar na bihirang puntahan ng mga doktor na tulad niya. Ginamit niya ang kanyang otoridad para makapasok. Kailangan kong makita ang file ng pasyenteng na-admit kagabi sa Reyes, Angelo, utos niya sa clerk on duty. Walang tanong na sumunod ang clerk. Makalipas ang ilang sandali, iniabot nito sa kanya ang isang makapal na folder. Dinala ito ni Ramon sa isang bakanting mesa sa sulok, ang puso niya ay kumakabog. Alam niyang mali ito. Isang paglabag sa etika. Ngunit ang pangangailangan niyang malaman ang totoo ay mas malakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Medical history, doctor's notes, laboratory results at sa wakas, ang kopya ng birth certificate.
Hinabol niya ang kanyang hininga habang binabasa ang mga nakasulat. Pangalan ng bata, Angelo Reyes. Pangalan ng bihi, Jessica Reyes. At ang espasyong halos sumunog sa kanyang mga mata. Pangalan ng base, unknown. Unknown. Hindi nakasulat. Blanco. Isang sinadyang pagkakaila. Isang pader na muling itinayo ni Jessa sa pagitan nila. Ang frustrasyon ay bumara sa kanyang lalamunan. Bakit niya ito itatago? Maliban na lang kung isinara niya ang folder ng may diin. Hindi ito ang sagot, kundi isa lamang mas malalim na tanong. Kung hindi niya makukuha ang sagot sa opisyal na paraan, kailangan niyang gumawa ng ibang hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa isang business card na matagal na niyang itinago. Hello, De Los Santos Investigations, sagot ng isang boses. Kailangan ko ng serbisyo ninyo, sabi ni Ramon, ang boses ay matigas at desidido. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Si Jessica Reyes. At gusto kong magsimula kayo 10 taon na ang nakalipas. Alamin niyo kung ano talaga ang nangyari pagkatapos naming maghiwalay. Matapos ibigay ang lahat ng detalye, ibinaba niya ang tawag. Pakiramdam niya ay tumawid siya sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Hindi pa nakakalipas ang 2 oras, habang naghahanda na siyang umuwi, muling tumunog ang kanyang cellphone. Ang private investigator. Dosi, mabilis lang to, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Hindi ko pa nasisimulan ang malalim na investigasyon, pero may isang paunang impormasyon akong nakuha mula sa isang source sa munisipyo. Ano yon? Naiinip na tanong ni Ramon. Hindi tungkol kay Jessica Reyes. Tungkol sa tiyahin niya. Si Aling Nelia. Kumunot ang noo ni Ramon. Anong meron sa kanya? Ayon sa records ng lupa, 10 taon na ang nakalipas, eksakto 1 buwan, matapos kayong maghiwalay, sir bigla siyang nakabili ng 2 ektaryang lupa. Cash. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang mga alaala ay kasing linaw ng sikat ng araw sa umaga. Ang San Isidro noon para kay Jessa ay hindi isang lugar ng takot, kundi isang paraiso. Ang paraiso niya ay may isang pangalan, Ramon. Ang kanilang tagpuan ay sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa likod ng lumang simbahan. Doon, sa lilim ng mga dahon at sa amoy ng mga nahihinog na bunga, binuo nila ang kanilang mga pangarap. Siya, na isang simpleng kolehiyala na tumutulong sa tiyahin niyang si Aling Nelia sa pagtitinda. At si Ramon, ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa bayan, isang estudyante ng medisina na umuwi tuwing Sabado't Linggo. Pagka-doktor ko, Jessa, pakakasalan kita, bulong ni Ramon isang hapon, habang ang ulo niya ay nakahiga sa mga hita nito. Magpapatayo ako ng maliit na bahay malapit sa dagat. Malayo sa mansyon, malayo kay mama. Tayo lang. Ngumiti si Jessa, hinahaplos ang buhok nito. Maniwala ako sa'yo. Baka makahanap ka ng mas maganda at mas mayaman sa Maynila. Umupo si Ramon at hinawakan ang kanyang mukha. Wala nang mas gaganda pa sa'yo, Jessa Reyes. At wala nang mas yayaman pa sa akin dahil nasa akin ka. At sa mga sandaling iyon, naniwala siya. Naniwala siya sa bawat salita, sa bawat pangako, sa bawat halik. Ang pag-ibig nila ay isang sikretong alam ng buong bayan, ngunit pinipili ng lahat na huwag pansinin, isang fairy tale na naghihintay ng kanyang malagim na katapusan. Ang katapusan ay nagsimulang umusbong isang umaga, 2 linggo matapos niyang malaman ang balita. 2 pink na linya sa pregnancy test. Sa halip na takot, isang matinding tuwa ang naramdaman ni Jessa. Isang bunga ng kanilang pagmamahalan. Hindi siya makapaghintay na sabihin ito kay Ramon. Sa ilalim ng kanilang puno ng mangga, ibinigay niya ang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Ramon at makita ang test, ang mga mata nito ay nagningning sa paraang hindi pa niya nakikita dati. Binuhat siya nito at inikot-ikot. Magiging tatay na ako, sigaw nito sa hangin. Magiging tatay na ako, Jessa. Ito na iyon. Ito na ang sign. Haharapin ko na si Mama. Sasabihin ko na sa kanya ang tungkol sa atin, sa magiging anak natin. Wala na siyang magagawa. Ngunit mali si Ramon.
May magagawa pa si Doña Elvira. Marami. Kinaumagahan, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay. Bumaba si Doña Elvira, nakasuot ng puting bestida, na tila isang reynang bumisita sa tirahan ng mga alipin. Ang mga mata nito ay malamig habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Kailangan nating mag-usap, sabi nito, hindi isang pakiusap kundi isang utos. Sa loob ng kanilang maliit na sala, hinarap siya ni Doña Elvira. Magkano ang kailangan mo para layuan ang anak ko? Nanlamig si Jessa. Hindi po pera ang habol ko kay Ramon. Nagmamahalan po kami. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ng matandang babae. Pag-ibig. Ang mga mahihirap na tulad mo, iisa lang ang alam na klase ng pag-ibig, ang pag-ibig sa pera. Huwag kang mag-alala, hindi ako madamot. Bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito. Malayo kay Ramon. Hindi ko po gagawin yon, mariing sabi ni Jessa. At nagdadalang tao po ako. Magiging lola na kayo. Ang ngiti sa mukha ni Doña Elvira ay biglang naglaho. Huwag na huwag mong gagamitin ang bastardo mong iyan para itali ang anak ko. Hindi ako papayag na madungisan ng isang tulad mo ang pangalan ng mga De Villa. Umalis si Doña Elvira, ngunit ang mga banta nito ay naiwan sa hangin. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Jessa ang bigat ng kapangyarihan ng mga De Villa. Biglang hindi na siya makahanap ng trabaho. Ang mga suki sa tindahan ng kanyang tiyahin ay biglang nawala. May mga lalaking nakatayo sa kanto, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Naramdaman niya ang takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang dinadala niya. Pero ang pinakamasakit na dagok ay hindi nanggaling sa kanyang kaaway, kundi sa taong inaasahan niyang kakampi niya. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang aling Nelia. Ang tiyahin na kumupop sa kanya mula nang maulila siya. Ang kanyang kinakapatid. Jessa, anak ki. Simula nito, hindi makatingin ng diretsyo. Mahirap ang buhay. Alam mo yan. Ang ama mo, halos mamatay sa hirap. Ako, itong tindahan lang ang inaasahan natin. Paano na kung mawala pa to? Ano po ang ibig niyong sabihin, tita? Nag-usap kami ni Doña Elvira, pag-amin nito, ang boses ay nanginginig. May inaalok siya isang paraan para makaahon tayo sa hirap. Isang paraan para magkaroon ng sariling lupa ang mga anak ko, para hindi nila danasin ang hirap na dinanas natin. Noon nagsimulang manlamig ang buong katawan ni Jessa. Noon niya naintindihan. Lance twist reveal. Flashback sa loob ng flashback. Nakaupo si Aling Nelia sa harap ni Doña Elvira sa loob ng itim na kotse. Isang sobrang puno ng pera ang nakapatong sa pagitan nila. Simple lang ang gusto kong mangyari, Nelia, sabi ni Doña Elvira. Kailangan mong kumbinsihin si Ramon na niloloko lang siya ng pamangkin mo. Na may iba siyang lalaki. Na pera lang ang habol niya. Ikaw ang tiyahin niya. Sa'yo siya maniniwala. Pero, maam kadugo ko po si Jessa, nanginginig na sabi ni Aling Nelia. Mas matimbang ba ang dugo kaysa sa kinabukasan ng mga anak mo? Tanong ni Doña Elvira. Ang mga salita ay parang lason. Tulungan mo akong paghiwalayin sila at hindi na kayo maghihirap pa. Kailanman? Si inner flashback. Kinabukasan, isinagawa ni Aling Nelia ang plano. Sinabihan niya si Ramon na may ibang lalaking nagpupunta sa bahay para kay Jessa. Nagtanim siya ng mga peking love letter sa kwarto nito. At ang pinakamasakit, kumuha siya ng litrato ni Jessa, habang kausap nito ang pinsan niyang lalaki na dumalaw mula sa kabilang bayan at pinalabas na ito ang kanyang kalaguyo. Ipinakita niya ang lahat ng iebidensya kay Ramon. Ang huling alaala ni Jessa kay Ramon ay ang mukha nitong puno ng galit at pagkasuklam. Pagkatapos ng lahat, Jessa. Pera. Ginamit mo lang ako, sigaw nito sa kanya, hawak ang mga litrato. Magsabi ka ng totoo. Ngunit hindi na makapagsalita si Jessa. Ang sakit ng pagkakanulo, hindi ni Ramon, kundi ng sarili niyang tiyahin, ay pumipi sa kanya. Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang sarili niyang pamilya ang nagdiin sa kanya? Tumalikod si Ramon at umalis. Hindi na ito lumingon pa. Kinagabihan, iniwan ni Jessa ang San Isidro, dala-dala lamang ang kaunting damit at ang batang tumitibok sa kanyang sinapupunan. Bumabalik si kasalukuyan.
Napamulat si Jessa, ang mga pisngi niya ay basa ng luha. Nakatulog pala siya sa upuan sa tabi ni Angelo. Ang sakit ng nakaraan ay kasing sariwa pa rin. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay payapa nang natutulog. Patawarin mo si mama, anak, bulong niya, habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng bayan, isang lalaki ang nagsisimula ng hilahin ang mga hibla ng nakaraang matagal na niyang ibinaon. At sa bawat hiblang nahihila, mas napapalapit ito sa katotohanang pareho nilang kinatatakutan. 2 ektaryang lupa. Cash. Ang mga salitang iyon mula sa private investigator ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Ramon. Buong gabi, hindi siya pinatulog nito. Isang tiyahin na nagtitinda lang sa palengke, biglang nagkaroon ng sapat na pera para bumili ng lupain. At ang tiyempo, 1 buwan lamang matapos ang kanilang paghihiwalay. Masyadong malaking koinsidensya. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa ospital. Iisa lang ang laman ng kanyang isip. Kailangan niyang harapin si Aling Nelia. Natagpuan niya ito sa tapat ng bahay nito, nagwawalis ng mga tuyong dahon. Ang maliit na bahay na dati niyang pinupuntahan ay medyo umayos na, may bagong pinta at pinalitan na ang bubong. Ang bunga ng 2 ektaryang lupa. Tita Nelia, tawag ni Ramon, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Gulat na napalingon si Aling Nelia. Nang makita siya, ang walis ay halos mabitawan nito. Isang takot ang mabilis na gumuhit sa mukha nito bago ito pilit na ngumiti. Ramon, iho. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang po sanang mangumusta, sabi ni Ramon dahan-dahang lumalapit. Lalo na po kay Jessa at sa bata. Narinig ko po ang nangyari. Mabuti naman at naagapan. Salamat sa Diyos. At salamat sa iyo, sagot ni Aling Nelia, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pasensya ka na sa pamangkin ko. Matigas talaga ang ulo noon. Hindi pinansin ni Ramon ang huling sinabi nito. Mukhang gumanda po ang buhay ninyo, tita. Ikinagagala ko po. Tiningnan niya ang kabuuan ng bahay. Narinig ko po, 10 taon na ang nakalipas, nakabili daw po kayo ng lupa. Ang pamumutla ni Aling Nelia ay hindi maikakaila. Yun ba? Kaunting ipon lang, iho. At swerte sa negosyo. Ganoon po ba, sabi ni Ramon, ang boses ay nananatiling malumanay. Akala ko po kasi may kinalaman iyon sa perang tinanggap ni Jessa noon. Baka naman po nagbahagi siya sa inyo. Hindi. Wala akong alam dyan, mabilis na tanggi ni Aling Nelia, ang boses ay tumaas ng bahagya. Kung ano man ang usapan ninyo ng pamangkin ko, labas ako dyan. Siya ang tanungin mo. Sa reaksyong iyon, nakita ni Ramon ang kumpirmasyon. Hindi pa niya alam ang buong kwento, ngunit sigurado siyang nagsisinungaling ito. Tumango lamang siya. Sige po, tita. Salamat po sa oras ninyo. Tumalikod si Ramon, iniwan si Aling Nelia na nanginginig sa kinatatayuan. Hindi niya nakuha ang pag-amin, ngunit nakuha niya ang kailangan niya, 1 pang piraso ng palaisipan. Gabi. Ang hapunan sa Mansyon de Villa ay tulad ng dati. Perpekto ang pagkakaayos ng mesa.